Magandang gabi po sa ating lahat. Mula dito sa Pangasinan Police Provincial Office, Lingayen, Pangasinan, sa pamumuno ng Provincial Director na si Police Colonel Rodrigo Atienza Maranan, narito na po ang mga bagong balita ngayong gabi ng Biyernes, October 2, 2020. Naihahatid po sa atin ng ating mga masisipag na police news vloggers mula sa iba't ibang himpilan ng kapulisan, ng una hanggang ika-6 na distrito ng Pangasinan. At sa ulo ng ating mga balita, isang ama ng tahanan kulong matapos gahasain ang sarili nitong anak sa bayan ng Sual. Tutukan, dating drug surrendery, kulong matapos ang matagumpay na drug bypass operation ng kapulisan sa bayan ng mga Tarem. 10 katao na kabilang sa mga wanted person sa bayan ng Alcala, arestado, abangan. Dahil pa rin sa sugal, 5 katao ang kinasuhan sa bayan ng Tayug, abangan. Sa bayan ng Urbistondo, isang lalaki ang kasalukuyang pinaghahanap ng mga alagad ng batas matapos maisagawa ang matagumpay na search warrant operation. Sa bayan ng San Jacinto, bangkay ng isang lalaki natagpuan sa kanyang tinutuluyan, tutukan. Atin ding pakatutukan ang mga aktibidad ng ating kapulisan sa bayan ng Mabini. Ating abangan ang kababaang loob at tulong na handog ng ating mga kapulisan sa kanilang bayang nasasakupan. Atin ding abangan ang mga aktibidad sa bayan ng Umingan. At dumako na po tayo sa kabuuan ng mga balita. Isang ama ng tahanan kulong matapos ireklamo ng sarili nitong anak dahil sa paulit-ulit di umano na panggagahasa sa kanya. At sa kahalintulad na kaso, top 8 most wanted person sa bayan ng Sual, arestado sa bisa ng warrant of arrest. Ang kabuuan ng balitang yan ihahatid sa atin ni Patrolman Giovanni Espelita. Sa loob ng kulungan ang bagsak ng isang ama matapos ireklamo ng sarili niyang anak sa paulit-ulit na panggagahasa sa kanya sa kanilang bahay sa Barangay Poblasyon, Sual, Pangasinan, simula pa noong Agosto taong 2016. Ayon sa biktima, paulit-ulit pa itong ginagawa ng kanyang ama hanggang sa ngayon kung nakatulog na ang kanilang ina at kanyang mga kapatid. Kasalukuyang nakapiit na sa himpilan ng kapulisan ang sospek. Sa kabilang dako naman, sa bisa ng warrant of arrest, arestado ang top 8 most wanted person sa kasong pang-aabusong sexual sa pinagsanib puwersa ng Rosario PNP at ang kapulisan ng Sual sa pangunguna ni Police Captain Fredwin L. Cerneo, hepe ng Sual Police Station, na aresto ang sospek sa bayan ng Poblasyon, Rosario, Cavite dahil doon ito nagtatrabaho. Kasalukuyang nakakulong sa himpilan ng Sual ang sospek. Ito po ang inyong lingkod, Patrolman Giovanni M. Espelita, News Patroller para sa Pangasinan Police Patrol. Sa bayan ng mga Tarem, isang dating drug surrendery, kulong, matapos matagumpay na maisakatuparan ang isang drug bypass operation na ikinasa ng kapulisan. At ang iba pang mga aktibidad, kalakip ang mga paalala ng ating kapulisan sa balitang hatid ni Police Master Sergeant Maria Vanessa Molina.
Kamakailan ay timbog ang isang dating drug surrendery dahil sa pagtutulak at pag-iingat ng iligal na droga. Naaresto ang nasabing sospek sa isang bypass operation na isinagawa ng pinagsanib na pwersa ng kapulisan ng himpilang ito ng mga miyembro ng Regional Drug Enforcement Unit ng PRO-1, Pangasinan Police Provincial Office Drug Enforcement Unit at PDEA Region 1. Nakumpiska sa kanyang pag-iingat ang 2 peraso ng plastic sachet na may lamang shabu at isang 500 piso na bypass money matapos niyang mapagbentahan ng isang pulis na nagpanggap na pusher buyer. Sinaksihan ng mga barangay officials, representative ng media at ng DOJ ang ginawang pag-imbentaryo sa mga ebidensyang nasamsam. Sa ngayon ay nakakulong ang sospek matapos masampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, isa na namang tree planting activity ang isinagawa sa pamosong daang kalikasan sa bayang ito. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng mga miyembro ng Flying Squad Riders Group Incorporated, sangguniang kabataan officials ng Barangay Kitugan sa pangunguna ni SK Federation President Ma'am Andrea Cruz in partnership sa Mulang Bueno Reforestation Association ng mga Taram. Mahigit 30 seedlings ang kanilang naitanim bilang suporta sa National Greening Program ng ating gobyerno. Sa kabilang dako, muling pinapaalalahanan ng publiko na isa ng ordinansa sa lalawigan ng Pangasinan ang mandatoryong pagsusuot ng face shield bukod sa face mask kung nasa pampublikong transportasyon at mga indoors gaya ng mga opisina, malls, palengke at maging sa tanggapan ng gobyerno batay ito sa Provincial Ordinance No. 242-2020. Ang hindi pagsunod sa nasabing ordinansa ay may karampatang penalty. Sa first offense, magbabayad ang violator ng 1,000 piso at maobligang dumalo sa isasagawang awareness campaign on COVID-19 ng barangay o ng ibang ahensya ng hindi bababa sa 3 oras. Sa second offense naman ay may multang 2,500 pesos at maaaring pagkakulong ng hindi bababa sa 30 araw. At sa third offense, mas malaki ang magiging multa na aabot sa 5,000 pesos at maaaring pagkakulong ng hindi bababa sa 6 na buwan, depende sa desisyon ng korte. Una nang sinabi ng Department of Health na makakatulong ang pagsusuot ng face shields bilang karagdagang proteksyon laban sa coronavirus o COVID-19. Maliban sa pagsusuot ng face mask at face shield, ugaliin ang pagsunod sa health protocols gaya ng pananatili ng 1 metrong distansya o physical distancing at palagi ang paghuhugas ng kamay. At tandaan din na para mas maprotektahan ang sarili, disiplina ang kailangan. PMSG Maria Vanessa Simulina, News Patroller ng mga Taram Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa magkakahiwalay na operasyon ng kapulisan, 10 katao na kabilang sa mga wanted person sa bayan ng Alcala, arestado sa bisa ng warrant of arrest. At ang iba pang mga aktibidad ng kapulisan, tutukan sa ulat ni Police Staff Sergeant Violeta Perez. 10 wanted person ang nasa kote ng mga operatiba ng Alcala Police Station na pinangunahan ni Police Major Alfredo D. Padilla Jr. sa magkakahiwalay na implementasyon ng warrant of arrest sa bayan ng Alcala, Pangasinan, kung saan arestado ang isang lalaki sa Barangay Pindangan East sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong serious physical injuries na may rekomendang piyansa na 18,000 pesos. Ang nasabing akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng himpilang ito para sa tamang disposisyon at dokumentasyon bago ipresenta sa korte. At arestado rin ang 9 na katao sa Barangay Pindangan Sentro at Barangay Pindangan West sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong Presidential Decree 1602 or illegal gambling na may rekomendang piyansa na 10,000 pesos bawat isa. Ang mga arrested wanted person ay naimpurmahan kaugnay sa kanilang pagkakaaresto at karapatan at dinala sa Municipal Health Office para sa kanilang medical examination at kasunod na dinala sa himpilang ito para sa tamang disposisyon at dokumentasyon bago ipresenta sa korte. At sa ibang balita, upang mahasa at madagdagan ang kaalaman sa self-defense, nagsagawa ng disarming techniques ang kapulisan ng himpilang ito upang laging handa sa di inaasahang pangyayari at para makaiwas sa anumang aksidente. Ito po si Police Staff Sergeant Violeta Ibuan Perez
News Patroller ng Alcala Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa patuloy na kampanya laban sa iligal na sugal, 5 katao ang inaresto at kinasuhan sa bayan ng Tayug. Ang detalye sa balitang yan sa report ni Police Staff Sergeant Francis Nemis. Sa bayan ng Tayug, Pangasinan, huli ang 5 katao sa paglalaro ng mahjong sa ginawang anti-illegal gambling operation sa Barangay Poblacion A, Tayug, Pangasinan. Ito ay sina Luisita Segua I. Pataho, 83 years old, walang asawa, businesswoman, residente ng Barangay Poblacion C, Tayug, Pangasinan. Evangeline Porquiado I. Rivera, 58 years old, single, jobless, residente ng Barangay Poblacion A, Tayug, Pangasinan. Antonio Misias I. Gabot, 44 years old, may asawa, construction worker, na Barangay Salong, Tayug, Pangasinan. John Ramos I. Casiano, 45 years old, may asawa, tricycle driver at residente ng Barangay Poblacion A, Tayug, Pangasinan. At si Helen Fernandez I. Manawis, 41 years old, may asawa, na taga Barangay Poblacion B, Tayug, Pangasinan. Nahuli sa kanila ang isang set na mahjong, isang lamesa at bet money na nagkakahalaga ng 1,120 pesos. Sa ngayon, naharap ang mga naturang suspect sa kasong paglabag sa PD 1602. Sa ngayon, sila ay nakapiit sa himpilan ng pulisya ng Tayug. Ako si Police Staff Sergeant Francis Nemis, News Patroller, Atin ding alamin ang mga kaganapan sa bayan ng Urbistondo kung saan isang lalaki ang kasalukuyang pinaghahanap ng mga alagad ng batas dahil sa iligal na droga at ang iba pang mga aktibidad ng kapulisan sa pagpapatrolya ni NUP Nora De Leon. Mula sa bisa ng warrant of arrest, naghain ng search warrant ang mga tauhan ng Urbistondo Police Station sa isang drug surrendery na si Ruel Kitalig Diaz para sa violation of Republic Act 9165. Sa tahanan ng nasabing suspect sa barangay Geteb ng bayang ito, natagpuan ang 4 na puting crystalline substances na nasa plastic sachet na pinaghihinala ang shabu. Ito ay may humigit kumulang 1,200 pisong halaga. May nakuha ding iba pang drug paraphernalia katulad ng 9 na bakanting sachet na plastic, 11 foil strips at lighter. Kabilang din sa natuklasan ng mga kapulisan ang 3 bala ng kalibre 22 na baril. Ang nasabing implementasyon ng search warrant ay inihain sa harap ng kapatid ng suspect sa kadahilanang wala ito sa kanilang tahanan. Kasong violation of Republic Act 9165 at Republic Act 10591 ang inihandang kaso sa suspect na isasangguni sa korte. Siya ay at large ngayon at pinaghahanap or wanted sa batas. Magandang biyaya naman ang ibinigay ng Police Health Service Region 1 para sa mga personnel ng aming istasyon. Ito ay bahagi ng kanilang programang Bakuna Laban sa Pandemya na may temang Otrang Kaso, Layuan Mo Ako. Lahat ay nabigyan ng benepisyong mabakunahan ng influenza vaccine at ang mga kababaihan naman ay binakunahan din ng anti-cervical cancer vaccine. Namahagi din sila ng libreng vitamins para sa mga kapulisan. Malaking pasasalamat ito upang mapanatili ang aming magandang kalusugan at magampanan ang nang mas mabuti ang mga tungkulin sa ating bayan. Mula po sa Urbistondo Police Station, ako po si NUP Nora R. De Leon, ang inyong news patroller, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Isang lalaki ang natagpuang patay sa kanyang tinutuluyang quarters. Ang dahilan ng pagkamatay nito, ating alamin at tutukan sa report ni NUP Noriel Mercado mula sa bayan ng San Jacinto. Kamakailan lamang, natagpuang wala ng buhay ang isang lalaki ng kanyang mga kasama sa kanilang tinutuluyang quarters sa Barangay San Vicente. Ayon sa mga kasama ng biktima, noong una ay akala nila ay natutulog lamang ito. Ngunit, nung sinubukan nila itong gisingin, ay napansin nila ang kakaibang kulay nito. Kaya't agad nila itong nireport sa ating himpilan. Kaya't sa pangunguna ni Police Major Edgar Alan G. Serquinia, tumumo ang ating mga kapulisan sa nasabing lugar kasama ang mga representative ng Rural Health Unit.
At ayon sa naging pagsusuri ng ating Municipal Health Officer, na maaaring inatake sa puso ang biktima habang siya ay natutulog na naging sanhi ng pagkamatay nito. Ang biktima ay tubong Urdaneta City at ang labi nito ay nakuha na ng kanyang mga kaanak. Isa namang pagpupulong ang dinaluhan ng ating mga kapulisan kasamang DILG, BFP at lahat ng mga punong barangay sa bayan. Dito, tinalakay nila ang mga planong seguridad sa papalapit na Undas 2020 kung saan ay sinimulan na ang paglalatag ng mga gagawing hakbang upang masigurado na magiging ligtas at hindi makokompromiso ang mga pinapatupad ng mga health protocol sa ating bansa. Sa pagpupulong na ito, nagpaalala din ng ating kapulisan sa mga kasamang punong barangay tungkol sa mahigpit na pagpapatupad ng curfew hours pati na rin sa ibang mandato ngayon tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield at siguraduhin na nasusunod ito ng kanilang mga kabarangay. Inaasahan na magkakaroon ulit ng kaparehong pagpupulong upang mapulido ang mga gagawing plano na ibabatay sa mga memorandum at instructions na manggagaling sa itaas. Ito po si NUP Noriel D. Mercado, ang News Patroller ng San Jacinto, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Atin ding tutukan ang mga aktibidad ng kapulisan sa bayan ng Mabini sa pagpapatrolya ni Police Staff Sergeant Annalyn Saringan. Isa na namang wanted person ang nahuli dito sa bayan ng Mabini sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ng presiding judge MCTC 1st Judicial Region Burgos, Pangasinan. Sa pangunguna ni Police Captain Ruel Albano, Chief of Police, ang nasabing sospek ay inaresto dahil sa salang pagnanakaw at may kaukulan na piyansa na 10,000 piso. Samantala, patuloy pa rin ang kapulisan ng Mabini sa pagsasagawa ng barangay visitation at pulong-pulong sa mga barangay dito sa naturang bayan upang paalalahanan at mabigyang impormasyon kung paano maiwasan ang krimen para mapanatiling maayos at payapa dito sa nasabing bayan. Ito po si Police Staff Sergeant Annalyn Saringan, ang inyong news patroller ng Mabini Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol. Sa likod ng uniforme at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas, ay makikita at mararamdaman ang kababaang loob at mapagmahal na puso na handang tumulong sa mga higit na nangangailangan. Yan ang imahe ng kapulisan ng bayan ng Santa Barbara. Ang kabuuan ng kwentong yan ihahatid sa atin ni Police Corporal Crismar Garcia. Alam natin na maraming mga problema ang kinakarap ng ating bansa. Nandyan ang pagsugpo sa mga kriminalidad at pagtulong sa mga kapwang nangangailangan. Marami mang suliranin ang kinakarap ng bansa, ay alam natin na kaya itong lampasan kung tayo ay sama-sama at magtutulungan ng isa't isa. Batid natin na sa panahon ngayon ay nasasadlak tayo sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus na patuloy na nagpapahirap sa ekonomiya, pamumuhay at trabaho ng iba't ibang ahensya. Subalit, ang frontliners, partikular ang pambansang kapulisan, ay abala din, hindi lang sa pagpapanatili ng kaayusan ng bansa. Bagkus, sila ay tumutugon din sa pamamagitan ng pag-aabot ng kunting tulong sa mga taong kapuspalad. Makikita natin sa mga larawang ito na ang magigiting na pulis ng Santa Barbara na pinamumunuan ni Police Major Angelo G. Camuyot, hepe ng nasabing bayan, ay nagbahagi ng kanilang kunting tulong lalo na sa mga batang kulang o walang pambili ng gamit pang-eskwela at bigas sa mga pamilyang hirap na nawawalan ng hanap buhay. Muli, ako po si Crismar Garcia, nag-uulat, Santa Barbara Police Station. Atin na bang tunghayan ang mga aktibidad sa bayan ng Umingan sa pagpapatrolya ni Police Master Sergeant Raymay Isip? Noong ika-1 ng Oktubre taong kasalukuyan, ang kapulisan ng Umingan, katuwang ang mga pinuno at grupo ng mga relihiyon at mga punong barangay
sa 58 barangay dito sa bayan ng Umingan ay nagsama-sama sa isang aktibidad tungkol sa kasimbayanan, kapulisan, simbahan at pamayanan na may temang Mentoring a Mentor upang magkaroon ng payapa, tahimik tungo sa kaunlaran at ligtas na pamayanan na kung saan naging tagapagsalita si Pastor Lee D. Olivar. At yan ang kabuuan ng mga balita, mga kaganapan at mga impormasyon na dito nyo lang napanood sa Pangasinan Police Patrol. Ito po ang iyong naging tagapaghatid balita sa gabing ito. Police Staff Sergeant Redeliza Manzano Tulyao na muling nagpapaalala na tayo'y mag-ingat, manatiling kalmado, responsable at disiplinado. Dahil kapag may disiplina ka, uunlad ka. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang PD Red at Work na ihahatid sa atin ni Police Corporal Gian Tabora Kayabya. Magandang gabi po sa ating lahat. Pangasinan, kaya natin to. Laban lang. Magandang gabi Pangasinan. Magandang gabi sa lahat ng masugid na taga-suporta at taga-subaybay ng aming programang Pangasinan Police Patrol. Narito na naman po ako upang ihatid sa inyo ang segment na PD Red at Work. Kung saan sa segment na ito, natutunghayan natin ang ating Provincial Director Police Colonel Rodrigo Atienza Maranan sa kanyang mga aktibidad, mga gawain at kanyang mga programa para sa ating lalawigang Pangasinan. Kung ano ang mga naging aktibidad ng ating PD Red itong mga nagdaang oras, mga kaibigan, panoorin po natin ito. Araw ng Biyernes, muling nakasama ang ating Provincial Director sa pag-ere ng kanyang binuong programa, ang Connect Agad sa Alagad ng Batas. Naging makabuluhan ang talakayan dahil pinag-usapan dito ang proyekto ng ating Regional Director na Kasimbayanan ng Panginoon, ang sanipwersang kapulisan, simbahan at pamayanan tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Dito rin ipinakilala ng ating PD Red ang bagong Officer in Charge ng Police Community Affairs and Development Unit at regular nang magiging news anchor ng Connect Agad sa Alagad ng Batas, at ito ay sa katauhan ni Police Major Ferdinand Fernandez. Sa episode na ito, naging panauhin si Madam Maria Imelda Pavi, ang presidente ng Pangasinan Tour Operator and Travel Agencies Association, kung saan dito siya naghatid sa mga tagapakinig at tagapanood ng ating live streaming ng Connect Agad sa Alagad ng Batas ng mga impormasyon na mahalagang malaman ng mga mamamayan tungkol sa turismo at ang pagbabiyahe ngayong oras ng pandemya. Narito ang short video clip ng kanyang panayam. Panoorin po natin ito. Ma'am Mel, yun po ang tawag sa inyo. Mel lang po. Mel Fabi, So kami po ay nalulugod at kayo ay nakapunta dito sa aming programa sapagkat alam namin masasagot nyo ang ilang katanungan ng ating mga taga-subaybay na talagang gustong-gusto na rin naman na ma-avail at mapuntahan yung ating mga tourist spot dito sa Pangasinan. Ano po ba ang mga paghahanda
ng mga tourist spots natin sa pagdating na ng ating mga turista? Ang unang-una po sa lahat sa paghahanda ng mga dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan ay 3 lugar lang po muna ang pwedeng puntahan. Gaya ng Alaminos, Bulinaw, at saka yung Manawag. Ayun. So, yun lang muna ang pwedeng puntahan, 3. Pakiulit po para sa ating mga tagapakinig. Opo, ang mga pupuntahan po ngayon na pwede na po, na nakabukas na, ay ang bayan ng Alaminos sa Hundred Islands. Opo. At saka yung mga ibang lugar na pwedeng puntahan po doon. Pero may mga sites lang po na pwede silang naka-identify po sa Alaminos. Tapos po sa Bulinaw, especially sa Patar Beach, siyempre gustong-gusto na po nilang pumunta doon, pwede na po. Tapos sa Manawag po, yung pilgrimage po natin. Yan. Opo. 3 pwede munang puntahan sa ngayon. Opo. So, ibig sabihin hindi siya totally open ang local tourism? Hindi pa po. Kasi nasa LGU po yun. Sila po yung nagsasabi yung kanilang lugar ay bukas na po para sa mga turista ho natin. Pero hindi lahat ho ng mga turista na gaya po ng mga taga Manila ay mga Tarlac na lang po. Hindi po pwede po. Yan ang importante na malaman ng ating mga kababayan. Na hindi lahat ng ating mga kababayan na nanggagaling sa labas ng Pangasinan ay pwede nang makapunta. Hindi pa po. Hindi pa po. So sino-sino? Yung mga domestic tourist yata, Kapatid na Nora. Ibig sabihin, local po ang tawag ko doon. Local. Kasi pag sinabi ko yung domestic, ay pwede na po tayong pumunta ng Boracay. Okay. So, Palawan. Yan. So dito sa Pangasinan, local tourist pa lang? Local pa lang po. At saka yung mga pupunta sa atin, yung pong nasa Region 1 lang. Yun. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at saka yung Baguio. Opo. Nagkaroon po ng launching. Yun po yung pinaka-pilot ni Secretary ng ating Tourism Secretary. Secretary po Bernadette Romulo po yan, noong September 22 sa Baguio po. Yun po yung tinatawag po nila na Ridge and Reef Travel Corridor. Ridge and Reef, Region 1, Baguio City Travel Corridor po. So, tayo-tayo pa lang po yung pwede pong paano naman malalaman po na yung turistang dumating ay nanggaling lang ng Region 1 and Baguio? Paano ba ang proseso doon? Gaya po sa Baguio City. Pagka pumunta ho kayo ng Baguio City, hindi po basta-basta na lang po kayo pupunta doon na wala pong online. Meron po kasi silang online. Yun ang importante. Online muna kayo. Online booking. Online po lahat. Okay. I-online so, po lahat. So, paano po ang proseso? Ano niyo po? Atin, siyempre ang mga pupunta ho dito, mga Region 1 din. Tsaka mga taga-Baguio. Number 1, taga-Region 1 lang ang pwede pang pumasok sa ating hindi po pwede pa ang Tarlac. Hindi pa pwede. Kahit taga-Tarlac ka. 1 lang talaga. Ano naman po ang mga documents na kailangan nilang dalhin at ano pa ang mga dapat nilang gawin? Ganun din po sa atin, mayroon po tayong ipapakita na antigen test at saka RT-PCR test. Pero, pag local lang, taga Pangasinan lang naman ako, gusto kong pumunta ng Bulinaw dahil mainit na at talagang marami nang gusto talagang pumunta ng beach. Medical certificate lang po. So, medical certificate, siguro ID with address. Proof of residency. Proof of residency na ikaw ay talagang Pangasinan ka talaga. And medical certificate issued by government po, ang mga RHU nyo. From your place of origin. Opo. Okay. Place of origin po. Kasi nga po, pag RHU, syempre kakilala ka nila, bibigyan ka nila. Tsaka sigurado, isamin ka na nila doon. Kasi sinertifayan ka nila na healthy ka. Kasi ngayon yata, bago ka bibigyan ng medical certificate, ay magkakaroon ka ng parang x-ray. X-ray. Requirement po yun. Opo. Yun ang requirement ng isang mga taga-RHU bago sila mag-issue ng certificate, medical certificate. Ma'am, nabanggit niyo po na yung bisita up sa Baguio, Tapos meron din tayo, alam ko meron din ang Ilocos Sur, tsaka Ilocos Norte. Opo.
why not na parang pag-isahin na kaya yun, ma'am? Para yung application natin is parang applicable sa buong region at saka sa Baguio. Na kung, kumbaga, papasok ang Pangasinan, magre-register ka, pasok ka ng Ilocos Sur, register na naman sa application. Why not na parang pag-isahin na lang natin? Sa Region 1. Na isang code ba yan o application ang tawag doon? Para madaling ma-organize o madaling nating ma-regulate yung galaw ng tao. Sa ganun po, parang dali, sabi niyo po. Kasi Mas mapapadali ng konti, parang ganun po. Pero para sa isang lugar po kasi napakadami. Gaya ng sa Baguio City, sila lang. Napakalit ng Baguio City. Napakalaki ho ng Pangasinan. Iba ang alam ko requirement po sa Baguio. Allowed lang 50 lang yata na visitors po. Opo, 50 lang po. Bali parang 200 a day lang po sila. Ang nare-receive nila. 50 from each province. Ayun. So, pang 51 ka next time. Oh, hindi na. Bukas ka na lang. Meron po sila. Tapos bukas, At sa kanyang segment na si PD ang sasagot, isa-isang sinagot ng ating PD Red ang mga katanungan at ang paghingi ng mga legal advice at tulong ng netizens at masugid na taga-subaybay ng programa na nangangailangan ng aksyon ng isang pulis. Namigay din siya ng worth 200 peso load sa dalawang makakasagot ng trivia question bilang kanyang pasasalamat sa mga masugid na taga-suporta ng Connect Agad sa Alagad ng Batas na napapakinggan sa DWIN 1080 kHz sa Radyo Agila Dagupan at live na napapanood tuwing Miyerkules at Biyernes sa Facebook page na Pangasinan PPO Connect Agad sa Alagad ng Batas. At yan muli kami nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Sa ngalan ng ating Provincial Director, Police Colonel Rodrigo A. Maranan, kami lubos na nagpapasalamat sa inyong kooperasyon at pakikipagkaisa sa lahat ng programa, advokasya at ang aming kampanya kontra droga, iligal na mga gawain ng krimen at terorismo. Maging kaisa ng PNP dahil ang PNP ay kakampi mo anumang oras laban sa kasamaan, laban sa kriminalidad. Manatili tayong ligtas sa ating mga kabahayan dahil hindi pa po tapos ang pandemyang COVID-19. Sama-sama nating labanan ito. Dahil Pangasinan, kung sama-sama, tulong-tulong, kayang-kaya. Ako po si Police Corporal Gian Tabora Kayabyab, ang inyong naging news patroller, nag-uulat para sa PD Red at Work. Masantos Yalabi at si kayo namin.